your beloved Boss Mike Cervera. Customs ang nasa Nako. 40 mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya. Yan Nako po ay matapos ipagmalaki ng mag-asawang sina Sara at Curly Diskaya ang kanilang luxury car sa mga nakaraang panayam. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepeseno, bubusisiin ng ahensya ang consignee ng mga sasakyan. Yan po ay para malaman kung may mga paglabag sa panuntunan ng ahensya Nako. sa pag-import ng mga ito. Nako. Since na open naman po yung impormasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung kapangyarihan po ng BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede pong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng Grabe, no, mga kababayan. Since na-open naman na yung impormasyon diyan, patitignan ko agad. Subalit yung kapangyarihan ng Bureau of Custom, yung LOA lang, pwede nang gamitin. Kaagad yan kapag ka-commercial establishment, subalit kapag residential, kailangan ng korte dyan. Nako. So mga kababayan, alam nyo na, Alam nyo na. So mga kababayan, itong mga ito talaga naman milyon halaga bawat isa niyan, Boss Mike. Oo, meron 30 million, 50 million. Naku, oo naman. Ganyan talaga ang halaga niyan, Ngayon bubusisino ng Bureau of Custom. Kasi nga ho, mga kababayan, bakit napakarami? Para bang wala sa kanila Ito ba ay gumagamit ho ng kapangyarihan? Gumagamit ba ng ipinagbabawal na teknik? Jojo Chavez? Kung yung payong pa lang, mga kababayan, nagkakahalaga ng 10,000. Oo, 10,000. Oo, grabe, 10,000 USD. Oo, grabe, dolyar, Biruin nyo yun, mga kababayan ko. Mahigit kalahating milyon, payong pa lang. Samantalang, mga kababayan, payong yung 500,000 mahigit, mga kababayan, makakabili na ho tayo ng mga magandang kotse na sa kayabangan ni Diskaya, back to you talaga. Sabi ni JC Cheats, grabe, ikaw naman. Siyempre, kaya alam nyo, mga kababayan, ito. Sa buhay natin, meron tayong mga napupulot na mga aral. Dito po sa mga napapanood natin at nasasaksihan nating pangyayari. Ano po, mga kababayan ko? 'Di ba? Tingnan nyo. Hindi pala dapat, mga kababayan, masyadong mayabang kapag meron ka. Tulad ho nila, pinakita na lahat, mga kababayan. Kasi mga kababayan, ito ho yung para bang wala na hong katapusan. Feeling nila wala nang katapusan yung buhos ng mga pera na nanggagaling sa masama, Kasi mga kababayan, galing naman talaga sa masama yan Dahil nga dito, sa mga investigasyon sangkot sila, Sa mga flood control projects, sa mga ghost projects, mga kababayan. Matutuho sana tayo na maging nakaapak pa rin yung mga paa natin sa lupa. Ay napakarami na hong nangyaring ganyan Tignan nyo si Kibuloy. Si Kibuloy halos lahat nasa kanya na. Pati nga araw-araw, gabi-gabi na babae, nasa kanya na Kapangyarihan, kayamanan, lahat, nasa kanya na. Pero kita nyo, nandoon, sa kulungan ngayon at nagdurusa. Isa pa, mga kababayan ko. Yung pong si Digong, mga kababayan, tignan nyo ho. Nasaan si Digong? Samantalang dati, mga kababayan, halos ang mga Pilipino, abay, pumupuri dito. Pero ngayon, mga kababayan, nandun, nakakulong mag-isa. Mag-isa na nagdurusa. Harinawa, na sana mahatulan na. Mga kababayan, matuto tayong makontento sa buhay Kasi kapag hindi tayo nakukontento, doon po tayo napapahamak lalo Opo Masyado tayong mapaghangad.
ng kung anong mga material na bagay. No? Halos lahat gusto natin eh. Oo. Hindi ho natin kasi mauubos ang pera sa mundong ito. Sa totoo lang. O, tignan nyo ho mga kababayan, ang mga bilyar. Diba? Nai-issue sila ngayon. Na ano, mga kababayan, mayaman nga sila. Pero ang tingin naman ng napakaraming mga tao, ninakaw nila yung kayamanan nila. Di po ba? Anong silbi ng kayamanan kung ang mga tao naman ay ang tingin sa iyo ay napakasama mong tao? Di po ba? Anong silbi ng karangyaan kung nanggagaling naman sa kasamaan? Anong silbi ng kapangyarihan kung galing naman ito sa panggugulang? Di po ba mga kababayan ko? Sipin nyo yung maigi. Ay yung bang lagi na lang ho mga kababayan, nag-iisip tayo lagi ng mga problema dahil hindi natin po maiwasan kasi ginawa natin yan. Nakuha natin yan. Galing sa masama eh. Ano po? Kaya yung mga taong mga ganyan, depende sa kasanayan. Mga kababayan, wala na hong katahimikan sa mga isipan at mga puso niyan. Hindi ko katulad natin, sapat-sapat lang, tayo. Sapat-sapat lang, nakakakain ng 2 beses sa isang araw at meron tayong sariling tahanan, meron tayong sariling sasakyan, kung meron man, di ba? Sapat na ho yun. No, sapat na ho yun. Na mamuhay tayo ng mapayapa. Ano po? Di takot sa Diyos. Sabi rito ni, P-Curl. Oo, nandyan na. Di ba? Yun na nga eh. Oh. So mga kababayan, huwag niyong hangarin yung maraming pera pero ganyan naman ang buhay nila sa madaling salita. Our beloved Boss Mike, Boss